Kamusta, Mr. M? At sa iyong mga tagapanood, may gusto lang akong ibahaging kwento na nangyari rito sa bandang Mindanao noong bata pa ako. Ang pamilya ko ay nagtitipon sa isang bahay at nag-sleepover ng ilang araw para sa Pasko. Ngayong Pasko, nanunuluyan kami sa bahay ng aming lola. Ilang araw bago pa ang Pasko, lumabas na ang mga nakakatanda para mamili. At dahil hindi pa dumarating ang ilan sa aming mga kamag-anak, ilan lang kami naiwan sa bahay. Ako, ang pinsan kong si Brad, at ang kanyang nakakabatang kapatid na si Ellie, at ang aking nakakabatang kapatid naman na si Jack. Dahil walang mga nakakatanda sa paligid, nagkakasiyahan kami sa paglalaro sa loob ng bahay at pagiging maingay. Habang dumidilim, nasa kusina si Brad at naghahanda na ng pagkain o merienda para sa amin. Ngunit habang naglalaro ako sa sala, nagulat ako nang makita ko yung pinsan ko na si Tom. Ngunit nakadapa siya sa likod ng Christmas tree, parang naglalaro ng tagu-taguan. Sinubukan ko siyang batiin at tanungin kung nasaan ang kanyang pamilya, ngunit hindi siya sumasagot. Ang ginawa niya lang ay tumitig sa akin mula sa likod ng puno, marahil siguro sa mga ilaw ng Christmas tree. Ngunit may kung anong bagay sa kanyang muka ang nagpakaba sa akin. Parang masyadong madilim ang kanyang mga mata. Tinanong ko ulit siya tungkol sa kanyang pamilya, ngunit hindi siya nasagot. Ang ginagawa niya lang ay ngumiti. Ngiting parang nangiinis. Sa puntong iyon ay nakaramdam na ako ng kakaiba sa kanya. Kinabahan talaga ako. Gumawa ako ng dahilan para tawagin ko ang iba at dali-dali akong pumunta sa pinsan ko. Habang naglalakad ako ng mabilis at papasok sa silid kung saan naglalaro si Jack, narinig namin ang sigaw ni Ellie. Bumalik kami sa living room doon sa may Christmas tree at natagpuan namin si Ellie. Nang tanongin namin kung ano ang nangyari, sinabi niyang nakita niya si Tom na nakadapa sa tabi ng Christmas tree. Sinabi niya, sinubukan niya itong matiin, ngunit ang ginawa lang nito ay tumingin. Tinignan siya nito na may nakakatakot sa muka. Sumagot ako, nakita mo rin ba si Tom? At doon na sinabi sa amin ni Jack na nakita niya rin ito sa paligid ng bahay kanina. Sinabi ni Jack na bumubulong siya, ngunit hindi niya talaga marinig ang sinasabi nito. Pagkatapos na marinig iyon, pumunta kami lahat sa kusina para makita si Brad na naka-earphone. Nang sabihin namin sa kanya ang nangyari, hindi siya naniniwala sa amin. Ngunit habang nagsisimula kaming magtalo, bigla kami nakarinig ng isang boses mula sa madilim na kwarto. Parang isang maliit na bata ang nagsasalita. Ngunit sa halip na sabihin ang buong pangungusap, bumubulong siya at nagsasabi ng, Laro tayo. Kamusta kayo? Kain tayo? Tara, halika. Rito. Dahil sa takot, pumasok kami lahat ng mabilis papunta sa kwarto ni Lola. Nilak namin ang pinto at nanatili roon. Nang makita ko kung gaano kabado si Brad, lalo kong kinabahan. Ganoon rin si Ellie. Pero sinabihan kami ni Brad na magdasal na lang. Walang cellphone sa oras na iyon para matawagan ang aming magulang. Kaya ang nagawa lang namin ay maghintay sa mga nakakatanda. Pagkalipas ng ilang minuto, ay narinig kami kaluskos sa pinto ng kwarto. Mayroong pusa si Lola, pero nang tawagin namin ito,
walang mayaw. Pero nakarinig ulit kami ng mga ungol at lumalakas ang kaluskos. Mas linakasan pa namin ang aming pagdadasal para matabunan ang kaluskos sa pinto. Hindi pa nagtagal, ang ungol at kaluskos ay tumigil na. Pero hindi kami lumabas ng kwarto hanggang sa makauwi ang mga nakakatanda. Matapos namin sabihin sa mga nakakatanda ang nangyayari, nagalit sila sa amin. Sinabi nila na kung pag-uusapan namin itong muli, hindi namin matatanggap ang aming mga regalo sa Pasko. Kalaunan ay nalaman na namin na namatay na pala si Tom sa isang aksidente. Ilang linggo na ang nakakalipas at nagpasya ang mga nakakatanda na wag na itong sabihin sa amin hanggang sa pagkatapos ng Pasko. Si Brett lang pala nakakaalam. Inakala ng mga nakakatanda na nasabi niya na ito sa amin. Kaya nataranta kaming lahat. Kalaunan nagpatuloy ang Pasko gaya ng dati. Ang pagkakaroon ng maraming tao sa bahay ay nakatulong sa amin na makalimot sa mga pangyayari. Hanggang ngayon, sa tingin namin ng mga pinsan ko ay isang uri ng demonyo ang gumaya kay Tom. Sa tuwing napapatingin ako sa mga larawan ni Tom, naalala ko pa rin ang mukha ng demonyo. Kamusta, Karimlan Horror Stories? Gusto ko lang ibahagi ang aking karanasang katatakutan noong nagtrabaho ko sa aking kaibigan na mayroong food van na kanyang pinaparada malapit sa isang tourist spot dito sa Mindanao. Sabi niyang hindi makakapasok ang kanyang mga trabahante at gusto niyang tulungan ko siya sa kanyang negosyo at nangakong dodoblehin ang sahod ko. Naisip ko naman na madali lang naman ang trabaho ng tagaluto ng American Burger, kaya tinanggap ko naman ang kanyang alok. Marami rin customer at busy rin ng umagang yun, at pagdating ng gabi, pailan nila na lang ang bumibili. Kaya nasabi ng kaibigan ko na kailangan niyang mag-restock ng paninda para sa susunod na araw. Kaya ako lang ang naiwan ng araw na iyon para bantayan ang food van. Maya-maya pa, umalis na ang kaibigan ko. Isang customer ang dumating at bumili. Pero nung nagluluto na ako, meron ako napansin sa gilid ng aking paningin. Mula sa malayo, sa gilid ng kalsada, merong taong nakatayo malapit sa puno. Napagtanto ko na babae ito. Basa rin ang kanyang damit at may bahid ng putik. Mukhang nakatingin siya sa food van sa lugar ko. Mukha siyang nadapa sa putik o isang pulube. Di ko na siya pinansin pa at nagpatuloy na sa pagluluto. Pero tingin ko, pinagmamasdan niya talaga ako. Nang iabot ko na ang order ng customer, napansin ko na ang babaeng basa ng putik ay nawala na. Medyo nakahinga ako na maluwag. Pagkatapos ng customer umalis, nag-inventory ako ng mga buns at naglinis na rin. Pero may kakaiba o kutob akong nararamdaman. Medyo tumayo ang balahibo ko sa bandang gulugod at braso na parang merong nagmamasid sa akin. Nang mapalingon ako sa counter area, halos mapatulan ako sa gulat. Naroon siya, yung babaeng basa ng putik, nakatitig sa akin. Pagkatapos kong mapakalma ang aking sarili, lakas loob kong naitanong sa kanya,
Anong kailangan mo po? Pero hindi siya nasagot at ito'y nakatitig lang sa akin. Tinanong ko siyang muli, Ma'am, anong kailangan mo po? Ganun pa rin, hindi nasagot. Kinilabutan na ako ng oras na iyon. Kakaiba ang kanyang isura at aura. Napaka hindi natural. Ang pagtitig niya sa akin ay nakakakilabot. Para nang akong mahimatay noon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at mabilisan kong sinabi, sorry, magsasara na ho kami. Balik na lang ikaw sa susunod. Salamat ho. Pagkatapos nun, ay naupo at namaluktot na lang ako sa likod ng lutuan para hindi na niya ako makita at nanatiling tahimik sa sulok. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng umiiyak na para bang umiikot ito sa food van, pero wala akong marinig na naglalakad. Mayroong umiiyak at umahagudgod na mga oras na iyon. Nagsimula na akong magdasal. Mga ilang minuto yun, nagtagal nang sa kabutihang palad narinig kong dumating na ang kaibigan ko. Nang buksan ko ang pintana, nahalata agad ng kaibigan ko na may masamang nangyari. Habang inaayos namin ang mga supply, kinuwento ko sa kanya ang nangyari. Nang marinig niya ang kwento ko, sinabi niyang nakita na rin ito ng mga empleyado niya, ang misteryosong babae, ng ilang beses noon. Pero hindi pa nila ito nakitang lumapit sa food van kahit kailan. Ayon sa kwento ng mga taga roon, nagpakamatay raw ito ang babaeng iyon nang malaman niyang niloloko siya ng kanyang kasintahan. Tumakbo raw ito sa kakauyan matapos maglaslas ng pulso. Ngunit dahil sa nangyari ang insidente habang may bagyo, hindi na natagpuan pa ang bangkay. Sinasabing ang multo niya ay nagmumulto sa kakauyan. Tinawanan lang ako ng kaibigan ko dahil hindi siya naniniwala rito. Kahit takot na takot ako, wala na ibang nangyari sa natitirang oras ng gabing iyon. Hindi na ako muling nagtrabaho sa food van. Nakausap ko naman ang kaibigan ko makalipas ang ilang buwan. Sinabi niyang hindi na raw nila nakikita ng mga empleyado niya ang misteryosong babae nitong mga nakaraan. Pabiro niyang sinabi na baka sinundan na ako ng babae pauwi kahit nagbibiro lang siya. Talagang naparanoid ako. Bawat maliliit na ingay sa gabi o anumang aninong nakikita ko sa gilid ng aking paningin ay napapaisip ako na baka tama ang kaibigan ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan ang mukha ng misteryosong babae at kung paano ito tumitig sa akin. Kamusta, Mr. M? Matagal mo na akong subscriber sa channel mo sa YouTube. Gusto ko lang pong ibahagi ang aking karanasan. Noong 2015, tago mo na lang ako sa pangalang Julian. 7 years old po ako noon ng panong iyon. Bagong lipat lang po kasi kami sa dati naming tinitirahan dito sa Davao. Bilang lang po ang mga kapitbahay noon at maraming matataas na punong kahoy sa lugar. Wala ding gaanong ilaw ng poste o sasakyan sa daan dahil rough road pa po ito noong mga panahong iyon. Nangyari po ito noong gabi. Natutulog na po kami noon nang biglang maalimpungatan si mama sa kabilang kwarto dahil sa malakas na kahol ng alaga naming aso. Pinuntahan niya po kami sa kwarto naming magkakapatid at ginising.
Natutulog na po si ate ng mga panahong iyon at maging ang dalawa ko pang mga kapatid. Kaya ako na lang po ang bumaba para tingnan kung ano ang problema ng aso namin nang biglang nakita ko sa labas ng isang malaking anino sa labas ng gate. Dahan-dahang humakbang po ako ng kaunti sa bintana at sa maliit na siwang ng kortina ay nakita ko po ang malataong kabayo nitong anyo, mabalahibo, mataas ang buhok, maitim at halatang agresibo ito. Hindi po ako makagalaw ng mga panahong iyon dahil sa unang beses ko palang makaranas na makakita ng ganong nilalang sa buhay ko. Nakagalaw lang po ako nung tumakbo ito ng napakabilis at nawala sa kakawian. Natigil na din ang pagkahol ng aso namin. Sabi ng matatanda sa lugar namin ay tekbalang daw ito. Lumabas daw ito dahil sa pagputol daw ng pinakamalaking akasya sa aming baryo. Magmula noon, Mr. M, ay naniniwala na po ako sa mga kwento ng matatanda sa lugar namin. Maraming salamat po sa pagbahagi ng aking karanasan. More power pa po sa Karimdan Horror Stories. Good day po. At sa lahat ng mga tagapanood ng Karimlan Horror Stories, especially sa iyo, Idol, tawagin mo na lang po ako sa pangalang Divina. Ako po ay tubong probinsya dito sa Dapitan City, sa Mindanao. Ang karanasan kong ito ay hango sa totoong buhay. Since nung bata pa ako, naniniwala na ako sa mga kababalagan dito sa mundo. At paborito ko yung manood at makinig ng katatakutan. Since napanood ko tong channel mo, ay lagi na ako nanonood kasi sobrang ganda ng iyong animation. So ito ngayon, sa mga nagdaang panahon, ngayon ko na lang naranasan itong pangyayaring ito. Hindi ko inaasahan sa buong buhay ko at lubos ko itong ikinatakot. Sa panahong ito, wala ang aking ina at ama sa aming bahay at sila pumunta sa Maynila para magtrabaho. Ang malungkot lang dito, sila mama at papa ko ay naghiwalay. Kaya iniwan na kami sa aming lolo na sobrang mahal kami. Ang aming bahay ay kalahating kahoy at semento lamang. At 6 po kaming magkakapatid. At ako ang panganay at nag-iisang babae. Isang gabi, napagpasyahan kong matulog sa kwarto ng aking magulang na mag-isa. Sa gabi ngayon, Mr. M, sobrang lakas ng ulan at nakatulog ako ng mahimbing. Ang hindi ko alam, meron palang mangyayaring kagimbal-gimbal na aking mararanasan sa buong buhay ko. Nang gabing iyon, mga 12 ng madaling araw, ang aking bunsong kapatid ay nagpasyang umihi sa labas ng bahay. At sa paglabas niya sa kanyang kwarto ay nakita niya ang aming alagang aso ay andoon nasa aking silid nagtatahulan. At nagulat ang aking kapatid sa kanyang nakita. Isang maitim at mapulang mata ang kanyang nakita. Itong nilalang na ito ay kakaiba at hindi kagaya sa atin. Ilang minuto lang ay agad akong ginising ng aking bunsong kapatid at ang sabi niya ay, "Ate, gising. May nakita ko sa bintana mo. Ito ay hindi kagaya sa atin. At tinitingnan ko sa bintana mo.
nakita kong sinisilip ka niya. Ako ay sobrang natakot sa sinabi ng aking nakababatang kapatid at ang sabi ko naman, tara na at pupunta tayo sa kwarto mo. Doon na lang muna tayo matutulog. Tagad niya kami pumunta sa kwarto ng aking kapatid. Ang akala ko talaga, Mr. M, ay panaginip lang ang aking napagmasdan sa bintana. Pero ang totoo ay totoo ito. At nakita ko talaga iyon sa bintanang iyon. Kitang-kita sa akin dalawang mata ang nilalang na iyon na sumilip sa akin habang ako'y mahimbing na natutulog. Ang bintana kasi namin, Mr. M, ay kawayan lang at kortina, kaya madaling silipin. Naalala ko may mangga dito sa tabi ng aming bahay at maraming alitap-tap sa punong iyon. Yung bahay din kasi namin, idol, ay malapit sa mga bundok kung saan ay may mga baleteng nakatayo. Sabi ng mga matatanda ay may mga nilalang doon na nakatira na hindi natin nakikita. Alam kong may iba dito na hindi naniniwala sa mga kwentong ito, pero iba talaga pag ikaw ang nakaranas nito. Ito lamang sa ngayon, idol. May marami pa akong ikukwento na katatakutan sa susunod. Sana ay mapili mo po itong aking kwento. And God bless po sa iyo at sa mga nanonood. Medyo pinikli ko lang po itong kwento kasi busy po ako sa module ko po. Thank you po ulit. Hi po, Mr. M. Gusto ko lang pong magbahagi ng aking nakakatakot na karanasan sa aming paaralan. Tuwagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cry. Noong bata pa po ako, nangyari ito. Mga 7 o 8 taong pa lang ako noon. May nangyari sa kapatid ko sa paaralan noong naiwan niya ang kanyang ID sa banyo. Nagbihis kasi siya roon para sa gagampanan na roleplay at monologo. Gabi na nang malaman niya ito, kaya't nagpasya ang nanay ko na kunin ito dahil may lagnat ang kapatid ko noon. Sumama ako dahil mamas boy ako nung bata pa ako. Nang makarating kami sa paaralan, naglakad kami patungo sa mga banyo. Malawak ang daan, sapat para sa maraming estudyante na maglalakad nang hindi magkakabanggaan. Sa daraan ng hallway, makikita sa kanan ay ang mga silid-aralan at sa kaliwa naman ay mapuno kung saan matatagpuan ang kantin. Medyo nakakatakot dahil gabi na at kami lang ang naglalakad. Naguluhan ako kung bakit bigla na lumipat paggilid ang nanay ko. Nasa bandang kaliwa ko naglalakad na ang gilid ay kakauyan, kaya nagtaka ako nang bigla na lang itong lumipat pakaliwa. Na makarating na kami sa banyo, ay swerte naman na hindi pa kinuha ng iba ang ID ng kapatid ko. Pagbalik namin sa hallway, sobrang ingat na ng nanay ko sa akin at ayaw niya na ako mapalakad sa kaliwa na ang gilid ay silid-aralan. Ligtas kami nakauwi. At doon niya lang nasabi sa akin na, naalala mo yung lumipat tayo pakanan kung saan makikita yung kantin? Meron kasi ako naririnig, nakakaibang ingay, parang may naglalakad kasabay natin. Nakakakaba at nakakatakot kasi walang ibang tao roon maliban sa mamang guard, at hindi naman siya yun dahil kakalabas lang niya sa kanyang guardhouse. Pero mas natakot ako nang sabihin ng nanay ko na parang nagiba
yung yabag ng paglalakad nang pakinggan niya ito muli. Kasi raw, parang naging lakad ng isang aso. Hello po sa iyo, Mr. M. At sa lahat ng manonood ng Karimlan Horror Stories. Matagal na po akong sumusubaybay sa inyo. At gusto ko lang po sana na may share ang aking experience habang ako po'y nasa isang video call. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Marie. Lumipat kami ng mama ko at ng nakakabata kong kapatid na lalaki sa Amerika noong 2018. Dahil kinuha kami ng aking stepdad. Makalipas ang 4 na taon na nakatira kami dito, nakilala ko ang aking kasintahan at tawagin na lamang nating Adan. Nagkakilala kami ni Adan habang nagtatrabaho kami sa isang fast food chain. 19 na taong gulang ako noon, habang 18 taong gulang naman siya. Hispanic si Adan at may kulot na may buhok na kulay brown. Bihira siyang makapag-usap sa amin sa trabaho. Lagi na lang siyang nasa isang sulok, naglilinis. Talagang focus lang siya sa trabaho. Ako ang nag-train sa kanya noong baguhan pa lang siya. Kaya kami naging close sa isa't isa. Nang sagutin ko na siya, laking gulat ko na lamang na madaldal pala siya. Simula pa lang sa relasyon namin ay nakagawin na namin mag-video call tuwing gabi. Minsan sabay kami nanonood ng palabas habang naka-video call kami. O kaya naman naglalaro siya ng video game habang ako naman ay nagbabasa o nanonood mag-isa sa YouTube. Noong una, pinapatay namin yung call bago kami matulog. Pero isang gabi naisip ni Adan na huwag namin patayin ang call at sabay kami matutulog para maramdaman namin na parang magkatabi kaming natutulog. Yan ang naging bagong gawin namin ni Adan sa gabi. Makalipas ang ilang linggo ay doon na nagsimula ang kakilakilabot na pangyayari. Araw ng pahinga ko noon at si Adan naman ay nasa trabaho. Nang sumapit na ang oras para mag-video call kami ni Adan, nagpaalam na ako sa pamilya ko na nanonood sa sala at pumunta na sa kwarto ko. Saktong tumawag naman si Adan at agad ko yung sinagot. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga nangyari sa kanya sa trabaho niya nang marinig kong tinatawag siya ng tatay niya. Nagpaalam siya sa akin na sasaglitin niya lang daw yun at iniwan niya ang phone sa itaas ng aparador kung saan nakaharap ito sa kama niya. Sa kanang bahagi ng kama niya ay ang bedside table niya na may lampara na nakapatong habang sa kaliwa naman ay ang kanyang piano. Habang iniintay siyang bumalik, ay may naglakad sa harapan ng phone ni Adan. Isang batang babae na nakabistid ang kulay dilaw na may bulaklak. Agad akong nagtaka dahil wala namang kapatid na babae si Adan. At ang pinsan naman yung babae na nakatira sa kanila ay 34 na taong gulang na. Ninyita, tawag ko doon sa batang babae. Ninyita po pala ay batang babae sa wikang Espanyol. Dumaan uli yung batang babae na parabang hindi niya ako naririnig. Maya ko na lamang siya at inisip na baka may bisita sila Adan. Kaya rin siguro tinawag siya ng kanyang tatay. Ilang beses rin dumaan sa harap ng phone yung bata hanggang sa tumigil siya sa mismong harapan ng phone. Pero nakatalikod na siya sa akin. Dito na ako nakaramdam ng takot. Agad kong pinindot ang mute button at ang camera button para hindi ako marinig at makita ng batang babae. Yung sumunod na nangyari ay dito na ako muntikang mapasigaw. Umakit sa kama niya Dan yung bata at nagtatalo nito habang sinasabunutan ng kanyang sarili. Humigpit ang hawak ko sa phone at nanigas ang buong katawan ko. Tumutulo ang malamig na pawis sa leg at likod ko.
Patuloy lang ang pagsabunot ng bata nang umarap siya ng tuluyan sa phone. Galit na galit ang sura niya. May tungtulong dugo sa noo niya dahil sa pagkakasabunot niya at meron ding tumutulong dugo sa kanyang ilong. Él no me recuerda. Él no me recuerda. Él no me recuerda. Ang sinasabi ng bata. Pinatay ko kagad ang tawag. Nagtago ako sa ilalim ng kumot. Di ko alam kung ano ang nasaksihan ko. Minessage ko si Adan. Nabukas na lang kami mag-usap. Kinabukasan, bumisita ako kay Adan at doon ko na naikwento sa kanya ang nangyari. Namutla si Adan at tinawag kagad ang tatay niya. Kwento ni Adan sa tatay niya yung nasaksihan ko. At agad namang nalungkot ang tatay. Yung batang babae daw na nakita ko ay ang nakababata niyang kapatid. High school lamang noon ang tatay ni Adan nang mamatay ang kapatid dahil sa tuberculosis. Hindi ito naipagumot dahil wala sila noong pera. Humingi na paumanin sa akin yung tatay. Nakalimutan niyang kaarawan pala kahapon ng kanyang kapatid at nalimutang pagtirikan siya ng kandila sa kanilang altar sa bahay. Doon ko nakita ang litrato ng isang batang babae na nakangiti habang nakahiga siya sa kama. Makita mo na mukhang pagod na siya pero nagawa niya pa rin ngumiti. Iyan daw ang huling litrato ng kanyang kapatid bago siya mamatay. Yung sinasabi pala ng kapatid niya na él no me recuerda ay ibig sabihin daw noon ay hindi niya ako naaalala. Pinagtirikan namin ng kandila ang kapatid ng tatay ni Adan sa malapit sa kanyang litrato at pinagdasal siya. Humingi rin ng tawad ang tatay ni Adan dahil sa nakalimutang kaarawan ng kapatid nito. Namili rin ng bulaklak ang tatay ni Adan at ng cake para iyain sa altar. Hindi ko na nakita pa yung batang babae pero simula noon kapag kailangan iwan ni Adan ang kanyang phone sa kwarto habang naka-video call kami, pinapatay niya na ang camera at minimute ang tawag para wala na akong makita at marinig pa. Ang payo na sinabi sa amin ng tatay ni Adan ay huwag na sana nating kalimutan ang ating mga namayapang mahal sa buhay, lalo na ang kanilang kaarawan at kamatayan. Maraming salamat po Mr. M sa pagpili ng aking istorya. Maraming salamat po Mr. M sa iyong YouTube channel. Ako po ay isa sa mga nagsusubaybay sa inyong mga videos. Ako nga po pala si Kevin at gusto ko rin po sana ibahagi ang aking karanasan tungkol sa kababalagan. Nangyari po ito sa bahay namin noong early 20s ko sa Manila. Nakikitira ang aking pinsan si Brian sa aming bahay noong mga panahon na iyon. Isang beses na pagspasya naming maglaro ng ping-pong sa loob ng bahay bandang alas 8 para makapag-ehersisyo na rin. Maliwanag naman sa buong bahay para nga naman makapaglaro ng maayos. Sa kalagitnaan ng laro ay napatigil ang aking pinsan dahil may dumaan sa likod sa hallway ng aming bahay. Dire-diretso lang ang nasabing dumaan at walang imik. Naaninag ko din ito at mukhang babaeng nakaitim at ang damit ay pangunang panahon na may belong itim. Sa bilis ng daan nito ay para lang siyang lumulutang. Tanong sa akin ng pinsan ko, asan sila mama mo? At ang sabi ko, tayong dalawa lang ang nandito sa bahay, umalis sila. Tinigil na namin ang aming laro dahil nandamig na ang aming pawis sa takot. Marami na sunod-sunod na kababalagan ang nangyari simula noon. Isang araw, napagpasya namin ng kaibigan kong si James
na maglaro ulit ng pingpong sa bahay ng bandang hapon. Andoon na ang nanay ko, ngunit nasa loob ng kwarto. Sa kalagitnaan ng laro, napatigil siya dahil dumaan ulit ang nilalang sa likod ko. Sarado ang kwarto ng nanay ko, kaya walang dadaan sa hallway. Sinilip ko din ang ibang mga kwarto at walang mga tao. Nandamig din ang aking kaibigan nang tinanong kung anong nakita mo. Dahil hindi siya makapagsalita, ako na ang nagtanong. Ang nakita mo ba ay maliit lang na nakaitim na babae na may belong itim at ang kilos ay parang lumulutang. Binaba niya lang ang raketa ng pingpong sa lamesa at kumaripas palabas ng bahay. Ang sumunod na pangyayari ay nung binisita ako ng aking nobya sa bahay namin. Galing ako sa aking kwarto at siya naman ay nasa sala katabi ng pingpong table. Pagdaan ko sa hallway ay bigla na lang siyang napasigaw ng Kevin. Yun pala ay may nakita siyang nilalang na pasalubong sa akin at naglaho na lang nung nagkabungguan na raw kami. Makalipas ang lambuan, nagkwento ng aking tatay na naglipat pala siya ng mga buto ng isa sa aming lola para ilagay sa mas maayos na sementeryo at pansamantalang nilagay sa cabinet sa bandang hallway. Malamang naistorbo namin siya tuwing kami ay naglalaro, kaya ito nagpaparamdam. Hello po, tago niyo na lang po ako sa pangalang Nika. Gusto ko pong share sa inyo ang nangyari sa staff po namin sa laboratorio nang di ko na po papangalanan ng isang tertiary hospital. Nangyari po ito ng kasagsagan ng pandemic bilang ang lab po ang may hawak sa mga infectious na specimen at mataas ang mortality rate ng bansa dahil sa COVID. Hindi po pinayagan na mag-intern ang mga medtech student na katulad ko. Ibig sabihin po noon ay napakakonti lang ng healthcare worker sa lab. Sa lawak po ng isang floor section ay mag-isa lang po ang staff. Ang tinatawag po naming graveyard duty ay mula 11 PM hanggang 7 AM po. Si Sir Rick, di niya tunay na pangalan, ay na-schedule noon sa 4th floor ng lab. Maayos naman ang flow ng trabaho niya noon. Nakaupo siya sa may microscope para mag-examine ng mga specimen. Nang biglang nahulog ang lapis niya. Normal lang naman na minsan nahulog ang lapis. Pinulot niya iyon at saka nagpatuloy. Pero ilang saglit lang ay nahulog ito ulit. Mga ilang beses din nangyari yun. Medyo kinutuban pero kailangan magmatapang. Sabi niya pa raw, "Ano ba yan? Hulog na lang ng hulog." At pagkapulot nito sa huli na sanang pagkakataon ay bigla na lang may umagikik na bata. Namutla na siya pero kahit papaano ay sanay na rin sa ganitong trabaho. Ang mga ghost experience. Madami na nakakakilala sa batang ito dahil minsan na siyang nagpakita sa isa pang staff na babae sa hallway habang madaling araw. Kitang-kita niya daw na tumatakbo ang batang may lumang damit at gupit na mukhang sinaunang tao. Mahaba na parang apple cut na ayos ng buhok ng mga bata noon. Pero mukha daw na di Pilipino ang kasuotan. Wala naman daw itong mukha. Ang nakakapagtaka lang ay bagong tayo lang daw
ang building ng laboratorio. Siguro yung mga 3 taon pa lang ang tanda nito. Balik po tayo sa kwento ni Sir Rick dahil dito na po kami tuluyang natakot dahil umantong na po ito sa pagkadala niya sa emergency dahil sa pagbaba ng blood pressure sa pangyayari. Parehas na gawi po na nasa microscope area. Merap din po ang trabaho na yun sapagkat mag-iiba-iba ang focus ng mata mo, lalo na kung may grado na mataas. Iba din po ang pagod pag mag-isa ka sa napakalawak na lab. Sumisilip daw siya sa microscope noon. Makaraan ng ilang specimen ay di na niya napansin na mga 3:00 na po ng umaga. Sa huling pagkakataon, inangat niya na ang ulo niya sa paggamit ng microscope. Namutla siya ng bigla nang makita na may lalaki nakatitig sa kanya mula sa glass window ng disposal area ng lab. Maputla daw ang mga mata nito at nakaliyad na pasilip sa bintana. Di daw siya nakagalaw ng una, pero nagawa niya naman tumakbo pababa at saka siya nawala ng malay. Naikwento lang po talaga ito sa amin dahil may co-intern kami na napakitaan din daw nito. Tinitigan din siya habang nagdi-dispose ng mga specimen sa room na iyon. Marami pa po kaming kwento sa lab. Kung interesado po kayo, ay gusto din po naming ipamahagi pa. Salamat po. Sana po mapili.